Kabanata 2631. Kabanata 3 sa sasakyan. Umalis ang lalaking nakamaskara kasama si Arlilan. May kalmado sa kanyang mga mata na para bang hindi nangyari ang naunang matinding labanan. Ang psikolohikal na kalidad ng ganitong uri ng tao ay talagang kakilakilabot. Napatingin si Alex Ilan sa kabilang partido at may kumikinang sa kanyang mga mata. Si Solov ay halatang isang makapangyarihang katulong na inanyayahan ng taong may maskara. At dati pa siyang gumagalang sa iba, ngunit nang makita niyang may problema ang kabilang partido, hindi lang niya sinasadyang iligtas siya, ngunit nagpadala siya ng isang tao upang bugbugin. Direkta sa kanya, kamatayan, ang gayong puso ay talagang umabot sa isang tiyak na antas. Nang makitang ang lalaking nakamaskara ay maaari pa ring magpanggap na walang nangyari, bahagyang ngumiti si Arls Aland, at pagkatapos ay sinabi. Sinabi ko na hindi mo talaga kalaban si George Hill, mayroon ka bang anumang pagtutol? Siyempre may objections, I have always been a very humble person. Ngumiti din ang lalaking nakamaskara. Natatakot ako na ang sagot mo ay imposibleng paniwalaan mo, sabi ni Arls Aland. Papatayin ka ni George Hill, at gusto kitang protektahan. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ko at sa kanya. Sinabi ng lalaking nakamaskara. Kung tutuusin, pagkatapos mong mamatay, ang kanyang mga lihim ay ikakalat, at ang sa akin ay magiging pareho. Hindi, taos-puso ako sa iyo, at palagi akong nagbabantay para sa George Hill. Natawa din si Alaseland. Ang kamangmangan sa isa't isa at kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang tao ay talagang walang lunas. Talagang sobrang matalinong tao si Alaseland. Alam niyang napakarami niyang sikreto. Mabuti at masama. Ang magandang bagay ay magagamit niya ang mga sikretong ito para gumawa ng maraming bagay at makakuha ng maraming mapagkukunan. At ang masama ay ang dalawang karakter sa antas ng boss na ito ay malamang napiliin na alisin siya para sa pagiging lihim. Sa makatuwid, si Alesilan ay gumawa ng ilang mga paghahanda para sa kanyang sarili ng maaga kung siya ay namatay. Kung gayon ang mga lihim na ito ay ipagkakalat, kung siya ay nabubuhay ng maayos, kung gayon ang mga lihim ay hindi kailanman mabubulungan. Ito ay isang napakahusay na palso. Na agad na nagpawala ng galit sa lalaking maskara. Kung hindi, sa pagmumukha niyang inalis niya si Solov nang hindi kumukurap, tiyak na mayroon na siyang balak na pagpatay kay Alex Ilan, kaya bakit siya mismo ang magtataya na sunduin siya? Kapag mas nakikipagtulungan ka sa gayong mga tao, mas magiging kakilakilabot ka. At mas kailangan mong maging magbantay. Buti na lang at lalaki rin si Alex Ilan na nagtatago ng kutsilyo habang tumatawa. Ang pagpigil, sa kabaligtaran, ay higit pa sa sapat. Siya ay isang lalaking ipinanganak upang maglakad sa mga kulay abo na lugar. Nagmamaneho ba tayo sa direksyon ng London? Tumingin si Arls Aland sa labas. Nakasakay sila sa isang commercial vehicle na may 7 upuan. At ang lalaking nakamaskara ay pinaandar ng napakabilis. Not bad, sabi ng lalaking nakamaskara. Kailangan mong humanap ng ligtas na lugar para protektahan ako, sabi ni Alaseland. Bagaman patay na ako, ang mga sikretong iyon ni George Hill ay ikakalat, ngunit ang mga puwersa sa likod niya ay tila walang pakialam sa kanila. Inaalala nila ang mga bagay na pinapahalagahan ko. Matapos pakinggan ang mga salita ni Alaseland, hindi pinansin ng lalaking maskara, at saka ngumiti. Nga pala, pagdating sa isang ligtas na lugar, mayroon akong ideya. Saan? Interesadong tanong ni Alaseland. Buckingham Palace. Mahinang ngumiti ang lalaking may maskara, ano sa palagay mo? Ito ay isang magandang lugar. 2 beses na akong nakapunta doon bilang isang kaibigan ni George Hill. At sa palagay ko ay wala pang lugar sa UK na kasing ligtas ng Buckingham Palace. Sa pagsasalita tungkol dito, nag-alinlangan muli si Alex Ilan, at muling sinabi. Gayunpaman, hindi ba nararapat para sa akin na pumunta doon sa oras na ito? Nasa Buckingham Palace daw si Victoria. Mas alam mo dapat kaysa sa akin kung gaano siya kamahal ng mga matatanda sa pamilya mo. Oo. Kung hindi niya siya mahal, paano niya naibigay sa kanya ang kontrol ng Royal Military Industry Group bilang birthday gift noong bata pa siya? Sabi nung lalaking nakamaskara. Gusto mo rin. Ngumiti si Alaseland. Oo. Gusto ko talaga. Pero hindi naman ako nagmamadali. Mayroong higit sa isang inahin sa maharlikang pamilya na maaaring mangitlog. Ang industriya na mas kumikita kaysa sa grupo ng industriya ng militar ay hindi rin wala. Sabi ng lalaking nakamaskara.
Hindi yun ang gusto kong ipahayag. Tila may kaunting komplikado sa mga mata ni Alex Ilan. Ibig kong sabihin kung tamaan ko si Victoria sa oras na ito, maaaring medyo masama. Hindi mabuti. Anong masama doon? Si George Hill ang sisihin. Okay. Masayahin ang lalaking maskara. At mukhang hindi nababahala na si Victoria ay masusuklam kay Alex Ilan. From his point of view. What if the pair fell out? Mas mabuting punitin ito sa harap ng buong pamilya. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Siguradong itong lalaking ito ang nangangamba na hindi magulo ang mundo. Mas mabuting hindi na lang kita makita. Nag-isip sandali si Alaselan. At pagkatapos ay sinabing, hanapin ako ng isang tahimik na silid na matutuluyan, maghintay ng 1 o 2 araw, at ang limelight ay lilipas, at ako ay aalis. Well, ikaw ang bahala. Sabi ng lalaking nakamaskara, muling binilisan ang takbo. Natatakot ako na walang maraming tao sa UK na maaaring gawin kang isang driver ng iyong sarili. Natawa si Alaselan sa kanyang sarili, mukhang talagang pinarangalan ako ngayon. Ikaw ang aking pinarangalan na panauhin, at syempre kailangan kong mag-ingat. Casual na nagsalita ang lalaking nakamaskara. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at hindi nagtagal at nakita na ang napakagandang Buckingham Palace. Parang medyo complicated ang mood ni Alaselan. Ilang sandali pa ay tumigil na siya sa pagbibiro at tumahimik. Nag-aalala ka pa rin sa pagtakbo kay Victoria, hindi ba? Nakangiting sabi ng lalaking nakamaskara. Tama na, I'm sorry for her. Natahimik sandali si Alaselan bago nagsalita. Pagamat walang awa ang lalaking ito. Hindi siya isang taong walang konsensya. Hindi man paghanga ang nararamdaman ni Victoria para sa kanya. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay mabait din ito sa kanya. Dapat sirain ang dadating kaya ngayon ay pakiramdam niya ay medyo hindi makatwiran ang kanyang konsensya. Kung namatay si Victoria, maaaring pumunta siya upang magbigay pugay, ngunit hindi namatay si Victoria at nakaligtas ng maayos, kaya hindi alam ni Alaselan kung ano ang gagawin sa lahat ng ito. Nagtataka ako, iniisip ko kung ano ang papel na ginampanan mo sa proseso ng paghuhukay ng bitag para kay Victoria sa pagkakataong ito, sabi ng lalaking nakamaskara. Napakasimple. Ang tungkulin ko ay maging masunurin na tao. Ikinalat ni Alaselan ang kanyang mga kamay. Gagawin ko ang anumang ipagawa sa akin ni George Hill, at wala akong kinalaman sa anumang ginagawa niya. Konting opinyon lang. Bakit? Muling nagtanong ang lalaking nakamaskara, malinaw na wala kang dating pagmamahal kay Victoria. Ngumiti si Alaselan. Ang iyong mga nasasakupan ay nagtanong dati ng parehong tanong tulad ng sa iyo, ngunit dapat silang lahat ay patay na ngayon. Narinig ito ng lalaking nakamaskara, dalawang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang ngiti ay naging malamig. Oh, pinabalaan mo ba ako? Tila walang hiya si Alex Ilan sa kanyang mga salita. Masasabi ko lang na ang paraan ng pagbagsak mo sa iyong subordinate kanina ay nabigla ako. Ganun ba? Hindi ko akalain na sobrang gulat mo noon. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakamaskara. Ganyan akong pagkatao, kung sino man ang hamarang sa akin, kailangan kong hilingin sa kanya na paalisan ako kahit anong paraan. Nakinig si Alaselan, ngunit hindi na muling nagsalita. Sa oras na ito, ang kotse ay nagmaneho na sa gate ng Buckingham Palace. Ang lalaking nakamaskara sa upuan. Hinubad ng huli ang kanyang maskara, at agad na sumaludo ang gwardya, at binitiwan siya ng hindi man lang tinitingnan. Isang malaking karangalan na makapasok sa iyong sasakyan, nakangiting sabi ni Alaselan. Ikaw ang bisita ko. Halika rito. Natural kong gagarantyahan ang iyong kaligtasan. Pumunta ka sa aking pag-aaral. Hinding-hindi pupunta si Victoria doon. Hindi mo man lang siya masagasaan. Ang lalaking nakamaskara ay tumingin kay Arliland at nalaman na hindi siya relaxed, kahit medyo tensyonado, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala kay Victoria, kundi ikaw. Sabi ni Alaselan. Anong ibig mong sabihin? Mahusay na ipinarade ng lalaking nakamaskara ang sasakyan sa likod ng pintuan ng Buckingham Palace. At bababa na sana, ngunit ang mga salita ni Alaselan ay nagpahinto sa kotse sa tabi niya, aksyon. Nag-aalala tungkol sa amin, upang maging eksakto. Malalim ang boses ni Alaselan. Ano bang pinagsasabi mo? Ito ang Buckingham Palace. Ano ang dapat ipag-alala? Sabi ng lalaking nakamaskara na ngayon ay naghubad ng kanyang maskara at inihayag ang kanyang tunay na kulay isang napakagwapong mukha.
Sinasabi ng ilang tao na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. At kabaliktaran, umiling si Alasolond. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay sa bubong ng kotse, kung tatamaan ka kung sa tingin mo ay ligtas ang lugar na ito, maaaring ito ay lubhang mapanganib. Nakikita ko na medyo naging abnormal ka. Tiningnan ng lalaking nakamaskara ang kakaibang galaw ni Alasolond at sinabing, anong ginagawa mo? Sinabi ni Alasolond, ipinapayo ko sa iyo na itaas mo rin ang iyong mga kamay, o maaari kang mabaril sa ulo sa susunod na segundo. Nang marinig ito ng lalaking nakamaskara, isang nakakatakot na lamig ang lumabas sa kanyang tailbone. Napakabilis ng lamig, pero kampante pa rin kami. Ang lalaking nakamaskara ay talagang magbubukas ng pinto at nagmamadaling lumabas ng kotse. Ngunit siya ay nakaupo roon at hindi kumikibo, ngunit sinabing, bakit ito nangyayari? Bakit nangyayari ito? Sa tingin ko masasagot ko ang tanong na ito. Isang boses ang narinig mula sa likuran nila at kumalat sa buong katawan. Akala niya ay matagumpay siyang nakatakas mula sa pagtugis ni Cetaphil, ngunit hindi niya inaasahan na tumaob siya rito. Mapanuksong ngumiti si Alasolond sa lalaking nakamaskara. Lahat tayo ay nahulog sa kalkulasyon ng ibang tao. Sa madalas na paglalakad sa tabi ng ilog, paano ka hindi nakakabasa ng sapatos? Ang lalaking nakamaskara ay biglang ibinaling ang mukha, at pagkatapos ay nakita ang isang figure, tahimik lamang na nakaupo sa ikatlong hanay ng kabanata ng komersyal na sasakyan, hindi gumagalaw. Ang may-ari ng figure na ito ay mahinang ngumiti. Duque Sala, palagi kitang nakikita sa TV dati, ngunit hindi ko inaasahan na makakita ako ng isang tunay na tao dito ngayon. Kabanata 2632. Ito ang strategist. Duque Sala. Ito ay isang napakatanyag na pangalan sa England. Ito pala ang totoong pagkatao ng lalaking nakamaskara. Ito ay lubos na kapansin-pansin. Isa pala itong marangal na duke. Hindi nakakagulat na malaya siyang makapasok at makaalis sa Buckingham Palace dahil dito siya nakatira. Sa sandaling ito, lumingon si Duque Sala at tumingin sa figurang nakaupo sa ikatlong hanay ng kabanata ng sasakyang pangkomersyo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkamangha. Hindi niya akalain na nang humawak siya ng sasakyan at tumakas ay may ibang tao sa loob ng sasakyan. Isa pa, babae siya. Hindi ko inaasahan, sabi ni Sala, na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang ekspresyon, na para bang hindi siya nakabawi sa dati niyang pagkagulat. Along the way, napakaraming salita ang nasabi nila ni Alex Ilan, at ang mga salitang iyon ay hindi dapat malaman ng tatlong kabanata, kung hindi, tiyak na magdulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, ang lahat ng sinabi niya ay talagang narinig ng babaeng nasa likurang upuan. Pakinggan ito sa bawat salita. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang malaking pag-uusap sa daan, ganap na hindi alam na mayroong tatlong miyembro ng kabanata sa kotse. Nagulat din ako, hindi ko inaasahan na makikilala ko ang sikat na Duque Sala. Nakangiting sabi ng babae sa likurang bahagi. Ang taong ito ay isang military advisor. Lumalabas na noong kasisimula pa lang ng santukan sa pagitan ng magkabilang panig. Ginamit ng dibisyon ng militar ang kanyang matinding bilis para makarating sa komersyal na sasakyang ito. Handang maghintay ng pagkakataong salakayin sina Staff at Sala. Bilang isang resulta, ang Duque ng Sala gayunpaman. Pinili niyang tumakas sa komersyal na kotse sa pamamagitan ng ilang kakaibang dahilan. Nang makita siyang nagmamadaling patungo sa sasakyan, napakunot ang noo ng military advisor, iniisip iyon, at pasimpleng lumipat sa ikatlong hanay ng kabanata. Dahil ang katawan ng komersyal na sasakyan na ito ay mas mahaba ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong kotse. At ang ilaw ay napakadilim, sa kasong ito, hanggat ang opisyal ng militar ay nasa ikatlong hanay ng kabanata, ang dalawang tao sa harap na hanay ay hindi magagawang walang paraan upang malaman. Pwede ka bang magpakilala? Sabi ni Duque Sala, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang isip. Walang ipapakilala, gusto ko lang kunin si Alasolond. Diretso ang wika ng commander, sa tingin ko, Duque, dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Gusto mong ipagpalit si Elzerem. Tama ba? Alam ni Sala na kung si Elzerem ay kinuha ng kaaway, kung gayon ang mga bagay na kanyang ginawa ay mabubunyag din, ang pagsalubong sa Duque ay isang mapaminsalang wakas.
Ito ay hindi biro, kapag dumating ang oras na iyon, si Sala ay ipapako sa haligi ng kahihiyan at hindi natatayo. Please. Andito pa ako. You all use me as a bargaining chip, please, pwede mo ba akong iwasan kahit konti? Sabi ni Alasailan, at tila mayroong lahat ng uri ng mga salita sa mga salitang ito. May tamad na lasa. Mas kalmado siya kaysa kay Sala. Alam na ni Alzilan ang kakayahan ng strategist. Hindi naging madali para sa kanya ang pagtakas sa mga kamay ng kalaban. Siya ay tinamaan hanggang sa mamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lumitaw sa komersyal na sasakyan na ito ng hindi inaasahan. Sa gayong mga kalagayan, si Alex Ilan ay ganap na sumuko sa paglaban at ayaw na niyang tumakas, ang kabilang partido ang kanyang karunungan at kakayahan ay halatang higit na nakahihigit sa kanya. At ang lumaban sa oras na ito, maliban sa hayaan ang kanyang sarili na mamatay ng mas mabilis, ay walang kahulugan sa lahat. Siguradong matinong tao si Alasailan. Alam niya na kapag bumagsak ang langit, mayroon pa ring isang matangkad, at ang duke ng Sala, na nakaupo sa pangunahing driver, ang unang nagpasa ng bigat. Maaari bang matugunan ng isang Alzilan ang lahat ng iyong mga kinakailangan? Sinabi ni Sala. Nais niyang kunin ang pagkakataong ito upang galugarin ang ilalim ng dibisyon ng militar. At kasabay nito ang pag-aaral ng kanyang isip sa isang mataas na bilis, ano ang dapat gawin upang harapin ito. At, higit sa lahat, ayaw niyang ibigay si Alzalan sa babaeng ito. Sa sandaling lumabas ang balita, ito ay katumbas ng pagpatay sa kanya. Naisip ko nga 10 segundo ang nakalipas. Nakangiting sinabi ng sarhento, ngunit ngayon, pagkatapos marinig ang tanong ni Duke Sala, pansamantalang nagbago ang isip ko. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Duke Sala ay natigilan, at ang kanyang mga kilay ay marahas na kumunot. Ano ang gusto mo? Pakiramdam niya, ang tanong kanina ay simpleng maghukay ng butas para sa iyong sarili. Nagtataka ako kung gaano kahalaga sa palagay ni Duke Sala ang sinabi mo. Tanong ulit ng counselor. Nakinig si Sala, at nanikip ang kanyang puso. Sure enough, nagsimula bang mang-blackmail ang babaeng ito. Dahil masyadong madilim ang ilaw sa sasakyan, at nakalugay ang mahabang buhok ng opisyal ng militar, hindi na makita ni Sala ang mukha ng kabilang panig. Umupo sa tabi niya si Alasailan. Nakikinig sa paghaharap ng dalawa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Ngayon ay halata na ang sitwasyon. Kinurot ng babaeng inchik ang lalamunan ni Sala, kailangang sundin ng huli ang kanyang kahilingan, hindi man lang kwalipikadong makipagtawaran. Actually, kung mas maganda ang background ni Alex Ilan, kung may kaunting royal blood siya, either George Hill or Sala ay hindi niya kalaban. Pero ngayon ay masaya na rin si Alasailan na umupo sa gilid, tutal ang marangal na Duke Sala naman ang magiging malas ngayon. Sabihin mo lang sa akin, huwag kang lilihis, magkano ang gusto mo? Sabi ni Sala. Unti-unting lumubog ang puso niya. Ang layunin ng tanong na itinanong niya ay gumamit ng ibang bagay upang makagambala sa strategist. Marahil ay nakakita siya ng ibang mga kondisyon, ibibigay ang ales. Si Land. Ngunit ngayon tila ang pamamaraang ito ay hindi lamang hindi gumagana, ngunit sa halip ay nagbibigay ng pagkakataon sa ibang leon na magsalita. Hindi ito ang gusto ko, depende ito sa kung ano ang mayroon si Duke Sala. Nakangiting sabi ng sarhento. Sa kasong ito, naging malinaw na ang mga bagay-bagay, kung hindi matugunan ni Sala ang mga kinakailangan ng tagapayo ng militar, iisa lang ang paraan panatilihin ang tagapayo ng militar dito magpakailanman. Depende sa kung anong meron ako. Mukhang may gana ang babaeng ito. Mayroon akong maraming magagandang bagay. At mayroong isang napakalaking silid ng koleksyon. Kung interesado ang babae, maaari kong dalhin ito sa akin. You go and have a look. Everything in it is priceless, siguradong magugustuhan mo, miss. Pagkatapos ng isang paghinto, patuloy na binigyang diin ni Sala. Gayun din, ang lahat ay mas mahal kaysa sa Alasailan ay nagkakahalaga ng higit pa. Inaasahan niyang matutokso nito ang babaeng nasa likuran niya. Ngunit para sa isang lalaking makakasunod sa kanila ng tahimik sa loob ng mahabang panahon, ang posibilidad na matukso ay tunay napakababa. Napangiti ng sarkastikong ang sarhento. Sige, dahil walang kwenta si Alex Ilan, maaari akong kumuha ng ilang koleksyon, at pagkatapos ay maaari mong ibigay sa akin ang taong kasama ng co-pilot. Bilang regalo sa kanya.
Matapos marinig ito, alam ni Sala na isa lang talaga ang paraan niya, at iyon ay ang humanap ng mga paraan para manatili ang babae sa likuran niya. Manatili magpakailanman. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Sala ay kumislap ng matinding liwanag. Gustong-gusto niyang gawin iyon, pero alam niyang sa kakayahan niyang santukan, hindi niya kayang kalabanan ang babaeng nasa likod niya. By the way, baka gusto mo akong patayin at hindi na magkakaroon ng problema sa hinaharap. Diba? Ngumiti ang strategist. Nabasa na niya ang isip ni Sala at isinasaalang-alang ang lahat ng mga pagpipilian ng ibang partido, dumating. Hindi alam ni Sala ang pagkakakilanlan ng babaeng nasa likod niya. Kung alam niya na ang taong ito ay isang sikat na military advisor sa madilim na mundo. Itinaas niya ang kanyang mga braso at sumuko. Bagamat sa tingin niya ay napakahusay ng kanyang utak, tiyak na hindi siya maglalakas loob na ikumpara ito sa superstar ng madilim na mundo. Mula sa puntong ito, makikita kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang military advisor sa isipan ng ibang tao. At ang ganitong uri ng impluwensya ay imposible para sa mga nasa loob ng templo ng araw. Umiling ang strategist. Ano ang pinag-aalangan mo? Duke Sala, tama ba ako? Talagang iniisip ko ang isyong ito. Si Sala ay sa oras na ito alam na ang kanyang ideya ay nakita ng kabilang partido. Hindi na kailangang itago ito. Iniisip ko, kung tatawagin ko ba ang lahat ng mga gwardya ngayon, mahuhuli ka ba? Ngumiti siya at sinabing, kung gayon, maaari mo ring subukan. Diretsahan at walang galang na nagsalita si Alisilan, at agad na tinapos ang ideya ni Sala. With all due respect, kahit isama mo pa ang lahat ng bantay sa palasyong ito, hindi mo magagawa. Baka kalaban niya, alam mo ba kung ano ang bida? Ayan yon. Ang mga salitang ito na medyo nagbibiro ay hindi nagpasaya sa puso ng dibisyon ng militar tungkol kay Alzerem, ngunit medyo nasaraan ng loob si Sala. Tinubukan niyang patatagin ang aking sariling kalooban, at pagkatapos ay sinabi. Alam ko, maaaring hindi kita mapatay, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. Sayang naman at wala kang lakas ng loob na sumubok. Hindi mo ako kayang atakihin kahit isang beses, sabi ng sarhento. Nakasandal sa likod ng upuan, mukhang relaxed, nakabaligtaran sa pagiging mahigpit ni Sala at Alziland. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Sala, bakit ito? Alam niyang eksperto ang babaeng nasa likod niya. Pero hindi niya alam kung gaano siya kataas. Pagkatapos ng lahat, si Alziland ay isang tusong soro, at ang kanyang mga salita ay hindi kailanman mapagkakatiwalaan. Kaya, gusto ni Sala na subukan ito. Dahil pasensya na. I-record ko lahat ng sinabi mo noon at na-upload ko sa internet. Kung maglakas loob ka man lang na atakihin ako. Pagkatapos ay ipuprompt ko na habang ipinapalaganap ang recording na ito sa mundo, sa palagay ko ay dapat na maunawaan ni Duke Sala kung alin ang mas mahalaga. Paano parang pamilyar ang set na ito? Nang marinig ito ni Sala, hindi niya maiwasang mapatingin ng masama kay Alex Ilan. Ang huli ay nagkibit-balikat muna ng walang magawa, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng walang puso, at kahit na nanginginig sa pagtawa, ang mga luha ay lumalabas. Ngumiti ang sarhento at sinabi, malinaw, natutunan ko ang gawaing ito mula sa Arles Island, ngunit ito ay medyo mas pinalaking kaysa sa kanya. Maaari tayong maupo. Bumaba at mag-usap ng dahan-dahan. Matapos makinig sa mga salita ng tagapayo, si Sala ay walang ibang mapagpipilian sa ngayon, kundi gamitin muna ang lansihin. Sige, tumawa ang strategist. Narinig ko na mayroong isang maliit na hapunan sa Buckingham Palace ngayong gabi, bakit hindi mo ako dalhin dito? Kabanata 2633. Ang Buckingham Palace ay hindi mapakali. Hindi makatanggi si Sala sa kahilingan ng isang military advisor. Ano sa tingin mo, Duke Sala? Wala akong opinyon at all. Sa katunayan, isa lang itong ordinaryong hapunan, at wala itong kinalaman sa handaan. Sabi ni Sala. Wala masyadong fighting spirit sa mga mata niya ngayon. Damn, ano ba ang pinanggalingan ng babaeng ito, bakit ang taas ng IQ niya, at naipit na niya ang kamatayan nito sa maikling panahon? Gayunpaman, ang kasalukuyang Sala ay maaari lamang sumang-ayon sa kahilingan ng komandante, at pagkatapos ay makahanap ng pagkakataon upang hikayatin ang babaeng ito. Oo, sa pagkakataong ito ay panghihikayat, hindi pagpatay. Pagkatapos ng lahat, siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kanyang matalino na imahe.
Kung ang tagapayo ng militar ay naglalabas ng impormasyon, kung gayon si Sala ay nasa isang tiyak na sitwasyon. Umupo si Alasailan sa upuan ng co-pilot, iniunat ang kanyang mga kamay, at sinabing, ang piging ngayong gabi ay talagang kapana-panabik. Pagtingin sa lalaking ito na natatakot na hindi magulo ang mundo. Puno ng ulap ang ekspresyon ni Sala. Masasabing malaking bahagi ng pananagutan ngayon ay dahil sa Alex Ilan na ito. Kung hindi para sa kung ililigtas natin siya, paano kaya umunlad ang mga bagay sa ganoong punto? Okay, malapit na ang oras, then please let Duke Sala talk us away. Nakangising sabi ng strategist. Sa harap ng dalawang lalaki ay punong-puno siya ng aura, at hindi man lang magkalaban ang dalawa, halos maduraj at matalo. Sige, lumabas ka na sa kotse. Ibinaling ni Sala ang kanyang mukha at muling nagtanong, hindi ko alam kung ano ang iyong pangalan. Nakangiting sinabi ng strategist. Maaari mo akong tawaging Xiaobay. Ngayon, hindi siya nag-aalala na si Sala ay sumigaw ng, may assassin, pagkababa ng sasakyan, tutal, ang buhay ng kabilang partido ay matatag na hawak sa kanyang mga kamay. Tungkol naman sa Alasiland, huwag mo nang isipin na tumakas. Okay, Miss Bai, ikaw ang bisita ko ngayong gabi. Inayos ni Sala ang ekspresyon ng mukha niya, at saka nagkusa na buksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Kahit 110,000 ang ayaw sa puso niya, kailangan niyang ayusin ang mood niya sa mga oras na ito, di ba? Nakangiting sinalubong siya ng military advisor. It's just that this forced smile is not feel very good. Tinala ni Sala ang kanyang militar na tagapayo at si Alzilan hanggang sa kanyang silid, at habang nagbubuhos ng tubig sa kanyang sariling inisyatiba, ipinakilala niya. Ito ang aking pag-aaral, at sa tabi ng pinto ay ang aking dalawang silid na panauhin, Miss Xiaobay, bakit hindi mo matulog ka sa guest room mamayang gabi? Sinabi ni Alzilan, ang huling taong nakapagsalita kay Duke Sala ng magalang ay si Salav, ngunit patay na siya ngayon. Hindi talaga kayang magbuhat ng palayok ng lalaking ito kung hindi ito binubuhat. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May galit sa ekspresyon ni Sala. May mali ba sa sinabi ko? Nagkibit balikat si Alex Ilan, hindi alam kung siya ba ay isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig, o kung siya ay malakas ang pag-iisip. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang tagapayo ng militar ay lumakad na sa Arles Island at matamang tumingin sa kanya. Palibhasa ay tinitigan ng napakagandang dalaga, hindi man lang ipinagmamalaki ni Alex Ilan. Sa kabaligtaran, ang kanyang magagandang mata ay tila nakikita sa puso ng mga tao. Beauty, anong gusto mong gawin? Tanong ni Alasailan na matigas na at hindi natural ang ngiti nito. Ang diskarte sa paglukso ay mahusay. Bahagyang ngumiti ang strategist, at pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang mga tuhod. Ang paggalaw na ito ay kasing bilis ng kidlat. Na-realize man niya, hindi niya magawang umiwas. Ay! Siya ay sumigaw, at ang kanyang buong katawan ay itinulak ng patiwarik ng kanyang mga tuhod at lumipad ng ilang metro, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. Alam ng Diyos kung ano ang ginamit ng strategist sa pagkakataong ito. Sa sobrang pagsisikap, namula ang mukha ni Alex Ilan, at gamulong-gulong siya sa lupa sabay hawak sa tiyan. Sana mas mabuting maging maingat ka. Tumingin sa kanya ang dibisyon ng militar, kailangan mong malaman na ngayon ay wala ka nang mapupuntahan. Isang babae na napakaganda. Napakalupit. Talagang may pusong alakdan. Si Alex Ilan ay hindi nagpapatawad. At gustong maglabas ng ilang salita, ngunit hindi niya inaasahan na ang strategist ay simpleng lumipad siya at sinipa siya sa lupa ng ilang metro. May mga bagay na hindi nasasabi, may mga bagay na hindi nagagawa, sana maintindihan mo yan. Napapikit ang mga mata ng strategist. Si Alex Ilan, ang buong Europa, ay walang lugar para sa iyo. Tinakpin ni Alex Ilan ang kanyang baywang. Malapit nang mag-deform ang masakit na mukha. Ngayon lang nagkataon na tumama ang sipa ng military division sa kanyang lumbar spine. Matinding pananakit sa ibabang bahagi ng likod. Tulad ng hindi mabilang na mga karayom na nabutas. Isang gulat ang bumungad sa mga mata ni Sala. Ang isip ng babaeng huwaksiya na ito ay tiyak na hindi sa isang ordinaryong tao. With one simple shot, natigilan si Alex Ilan. Ang aura na ipinakita niya nang magsalita siya sa oras na ito ay tiyak na hindi maaaring magkaroon ng ordinaryong tao. Medyo nagugutom ako, nakangiting sabi ng sarhento. Narinig ito ni Sala at nagmamadaling humakbang pasulong. Ihahatid kita kaagad sa restaurant.
Nag-aalala ako na tumakas siya. Nakapulupot pa rin sa sakit ang huli, pawis na pawis ang mukha, at hindi na siya makatayo. Siya ay sinipa at nasaktan mo, at hindi siya maaaring umalis kung gusto niya, sabi ni Sala. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, nakita niya ang mapaglarong mga mata ng military advisor. Kaya, agad na binago ng marangal na duke ang kanyang himig at sinabing, sige, hahanap ako ng lubad para itali siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga mata ni Sala sa tagapayo ng militar, pakiramdam ko ay walang puso. Matapos mag-isip tungkol dito, nakita niya ang lubad mula sa ibabang drawer ng aparador ng mga aklat. Tumingin ang opisyal ng militar sa lubad, at mas lumakas ang mapaglarong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan iyon, Sala. Makulay din ang pang-araw-araw na buhay ng duke. Napangiti si Sala. Paminsan-minsan ay bumangon, magdaragdag ito ng ibang uri ng kapaligiran sa buhay. Pagkatapos magsalita, siya na mismo ang gumawa at itinali si Alex Ilan. Personal na sinubukan ng sarhento ang lakas ng buhol, at pagkatapos ay tumango. Medyo nag-aalala pa rin siya, at iniunat muli ang paa at tinapakan ng bukong-bukong ni Arsalan, saglit. Itong tila kulang-kulang na sipa na ito ang nagpalabas ng panibagong sigaw ni Alasulan sa sakit. Ibuka mo ang kanyang bibig. Utos ng strategist. Kaya ginawa ni Sala ang kanyang ginawa, at saka kinaladkad ang nakatali na si Alasilan sa banyo at nilock ang pinto. Hayaan mo akong kumuha ng makakain, Duke Sala. Nakangising sabi ng strategist. Napakaganda niya. At kapag ngumiti siya, pakiramdam niya ay 100 bulaklak ang namumulaklak. Ngunit sa oras na ito, hindi maintindihan ni Sala ang nakagawiang gawain ng strategist, kaya ang kabilang partido ay ngumiti ng ganito, ito ay naging mas mailap, at isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Sige, susundin ko ang utos mo, sabi ni Sala. Pinag-isipan niya itong mabuti. At naramdaman niyang kailangan pa niyang ayusin ang kanyang kalooban. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At ngayon ay may isang magandang babae pa rin sa kanyang tabi, na itinuturing na isang mabuting balita sa maraming masamang balita. Nang ang tagapayo ng militar at si Sala na nakasuot ng casual na damit ay lumakad sa maningning na palasyo ng Buckingham. Nakaramdam siya ng kaunting di totoo sa kanyang puso. Iniisip na siya ay malapit na malapit sa maharlikang pamilya ng Britanya sa ganitong paraan sa lokasyon. Ang mga sulok ng mga labi ng tagapayo ng militar bahagyang itinaas, na nagpapakita ng nakakainis ng ngiti. Sa oras na ito, sa restaurant, handa na ang hapunan. Pagkalabas ni Victoria sa banyo, kinaladkad siya at kinausap ng ilang kapatid na babae, naghihintay sa pagdating ng lahat. Victoria, balita ko pumunta ka sa De France. Kanina lang magulo ang lugar na iyon, bakit ka pumunta? Kakabalik mo lang ngayon, nasa panganib ka ba? Ilang matandang dalaga ang nagkwentuhan. Hawak ang kamay ni Victoria at walang tigil na nagtatanong. Sila, tulad ni Victoria, ay may dugong maharlika. At madalas silang nagtitipon sa chat at sabay na kumakain. Ngunit ang kaibahan ay walang magawa ang mga kapatid na ito sa mga karaniwang araw, at hindi sila kasing ambisyoso ni Victoria. Oo. Nagpunta ako upang makipag-usap tungkol sa isang listahan. Hindi ko inaasahan na makatagpo ng isang paghihimagsik. Bahagyang ngumiti si Victoria. Nang hindi masyadong nagpapaliwanag, malayo ako sa sentro ng rebelyon noong panahong iyon, at hindi ako naapektuhan nito. Hindi man lang binanggit ni Victoria ang mga panganib na naranasan niya. Victoria, bakit ka pumunta sa lugar na iyon? Dapat asahan mo ang gulo doon. Sa oras na ito, isang matandang babae ang nagtanong, ang kanyang pangalan ay Lofina, mahigpit na nagsasalita, siya ay kapatid na babae ng ama ni Victoria, at mahal na mahal niya siya tuwing karaniwang araw. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang order na ito ay ginawa, ito ay lubos na mapabuti ang pagganap ng kumpanya. Ngumiti si Victoria. Mahal kong Lofina, hindi mo kailangang mag-alala, hindi ba ako maaaring tumayo sa harap mo ng maganda? Sa tingin ko hindi ito normal. Si Lofina ay hindi katulad ng mga dalagang iyon. Ang kanyang isip ay napakalinaw at maliwanag, alam niya na sa utak ni Victoria, imposibleng hindi mahulaan ang mga panganib sa De France. Matapos pakinggan ang mga salita ni Lofina, ang ekspresyon ni Victoria ay hindi lamang nagkaroon ng anumang abnormalidad, ngunit sinabi niya ng may ngiti. Ano ang abnormal dito, Lofina?
Alam mo, buong puso kong itinapon ang sarili ko sa industriya ng militar. Sa tuktok ng grupo, na may napakalaking listahan, tiyak na kailangan kong gumawa ng isang paglalakbay sa aking sarili. Tiningnan ng mga stupid sisters ang eksenang ito at isa-isang tumango ng nakakatuwang, hindi nila ito inisip. Anong uri ng pagsasabwatan ang magkakaroon? Nang makita ito ni Love Ina ay gustong magsabi pa. Ngunit may lumapit na isang batang babae na naka-uniforme sa middle school. At mukhang 18 o 19 na taong gulang lamang. Ngunit hindi siya mukhang babae sa hitsura. Estudyante, mayroon siyang mga dreadlock sa buong ulo, naninigaril yung pampaganda, at ang kanyang mga kuko ay kinulayan ng itim. Sa katunayan, ang ganitong uri ng makeup ay karaniwan sa mga western nightclub, ngunit ito ay Buckingham Palace. Kahit na ito ay isang kapritsyo, ito ay napaka hindi nararapat. Ate Love Ina, ano ang kailangan mong alalahanin? Naghihinala ka pa ba na si George Hill ang pumatay kay Victoria? Ang batang babae ay umupo sa kanyang dreadlocks na kakilakilabot na hindi nasisiyahan. Ang babaeng ito ay hindi pa masyadong matanda, ngunit tinawag niya si Loefena na kanyang kapatid, na nagpapakita na siya ay napakatanda, at siya ay makaluma kapag siya ay nagsasalita. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng katahimikan sa bulwagan. Kabanata 2634. Ang magpaliwanag ay pagtakpan. Sa katunayan, ang ganitong uri ng mga pangungusap ay medyo nakakagulat. Ilang kapatid na babae ang direktang nagsabi. Juana, ano ang sinasabi mo? Si George Hill ay kapatid ni Victoria, paano niya masasaktan si Victoria? Tama. Nakikita mo. Alam ng mga hanggal ang isang simpleng katotohanan. Ngunit hindi alam ito ni Love Ina. Ang maliit na batang babae na nagngangalang Juana ay mukhang medyo nangingibabaw at tumingin kay Love Ina ng may galit. Sabihin mo sa akin, iyon ba ang ibig mong sabihin? Tiningnan ni Love Ina ang nakababatang kapatid na babae na mas bata sa kanya ngunit nasa parehong edad, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman ipinahayag ang ganoong kahulugan, hindi ko man lang idinawit si George Hill, mayroon kang paranoia ng pag-uusig, tama? Talaga, puno pa rin ng provokasyon ang relo ni Juana. Anyway, you can't have any bad thoughts about George Hill, otherwise. Sabi, ang malalaki niyang mata na napapalibutan ng mausok na makeup ay nagpakita ng malinaw at mabangis na liwanag. Tama, ito ay isang mabangis na ilaw, at ang hitsura na ito ay mabangis mula sa loob palabas. Tumigil sa pakikipagtalo sa kanya si Love Ina, malamig na ngumuso, at tumalikod. Alam ng lahat na si George Hill ang lalaking Diyos ni Juana. Kadalasan, ang babaeng ito ay nakataas ang ilong at hindi pinapansin ng sinuman. Ngunit kapag nakita niya si George Hill, siya ay napakalapit sa lahat. Walang pinagkaiba ang pagdila luhod, parang tuta na kamakawag-kawag ang buntot, madamdamin, at iba sa ugali ng ibang tao. Sa totoo lang, hindi masyadong malakas ang relasyon ni Juana sa maharlikang pamilya. Siya ay pinsan ng Reyna at dumating sa London mula sa Scotland upang mag-aral. Gayunpaman, habang tumatanda ang Reyna, panig ng ina wala na masyadong miyembro ng pamilya sa pamilya ang nabubuhay. Kaya mahal na mahal nila itong si Juana, at hindi naman malaki ang pagkakaiba ng seniority ng dalawa, isang henerasyon lang ang pagitan. At si Juana ay tiyak na isang maliit na batang babae, maliban kay George Hill. Alam niya na kung gusto niyang magkaroon ng foothold sa napakagandang Buckingham Palace na ito, dapat niyang pasayahin ang kasalukuyang Reyna, iyon ay, ang ina ni Best. Bagamat hindi sikat ang Juana na ito sa maharlikang pamilya. Mahal na mahal siya ni Reyna Stephanie, kaya tumataas ang katayuan ng babaeng ito sa Buckingham Palace, at halos walang nang ahas na guluhin siya. Kahit na siya ay nakasuot ng mausok na makeup na hindi tugma sa maharlikang pamilya, si Stephanie ay hindi nagsasalita ng marami, ngunit nadama na ito ay puno ng hangin ng kabataan. Sa pagtingin sa pag-aaway sa oras na ito, ganoon pa rin ang ekspresyon ni Victoria at bahagyang ngumiti. Juana, wala ka na ba sa paaralan? Oo, wala ako sa paaralan, may problema ba? Sumimangot ng malalim si Juana. Alam kong lagi mong sinasabi ang tungkol sa edad ko. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit hindi pa ako masyadong matanda, mas nakikita ko ang mga bagay kaysa sa iyo. Ito ay mas masinsinan.
Kung sino sa maharlikang pamilya ang hindi mabuti sa akin, at kung sino ang hindi mabuti kay George Hill, kitang-kita ko ito ng malinaw. Sa totoo lang, walang sino man sa royal family na ito ang laban kay George. Hindi maganda ang burol. Pagkatapos ng lahat, ang body na ito ay nag-set up ng isang napaka-perpektong karakter para sa kanyang sarili. Sa panlabas, siya ay mainit at magiliw, at sino man ay handang makisama sa kanya. Gayunpaman, ang Juana na ito ay kailangang gumawa ng isang bagay mula sa wala, na parang hindi niya maipapakita ang kanyang pag-aalala para kay George Hill kung hindi niya gagawin. Sa totoo lang, dahil mahina na ang relasyon sa dugo, hindi naman malapit na magkamag-anak sina Juana at George Hill, kaya walang problema sa pagpapakasal. Gayunpaman, sa puso ni George Hill na kasing taas ng langit, paano siya magmumukhang isang maingat na babae na may mausok na makeup at dreadlocks sa buong araw? Siyempre, kahit hindi niya gusto, hindi masyadong magsasalita si George Hill, and on the surface, maayos pa rin ang pakikitungo niya. Nasa Italy si George Hill, hindi siya makakapunta ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Victoria. Sino nagsabi niyan? Nauna nang dumating si George. At sinabi niyang bibigyan kanya ng sorpresa ngayong gabi. Humisi si Juana, Victoria, napakabait ng kapatid mo, dapat lumayo ka. Hindi ko alam ang kaligayahan sa kaligayahan. Ano? Darating si George Hill ngayong gabi. Medyo nagulat si Victoria. Sa katunayan, kontrolado na niya ang kanyang estado, ngunit sa sandaling napagtanto niya na malapit na silang magkita, isang gulat ang sumilay sa kanyang puso, at kinakabahan. Bagamat maraming beses na siyang nag-ensayo ng maaga at naghanda ng ilang araw. Kapag natapos na ang kaganapan at nalaman niyang tila hindi gaanong napakinabangan ang mga nakaraang paghahanda, kabahan pa rin siya. Bukod pa rito, hindi alam ni Victoria kung bakit maagang dumating si George Hill. Kung tutuusin, nakaayos na siya ng sunod-sunod na kaayusan para bukas ng gabi, at ngayon ay isang buong araw ng maaga sa schedule, paano niya ito haharapin? Napagtanto kaya ni George Hill na baka makita niya ang kanyang mga ambisyon, kaya handa siyang kumilos ng maaga at manguna. Umiling si Victoria. Parang medyo gulong-gulo ang isip niya, at hindi niya alam kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang kanyang kalooban. Oo. Hindi mo inaasahan. Hindi mo alam kung gaano kakamahal ng kapatid mo. Sabi ni Juana. At binigyan ng mapanuksong tingin si Love-ina sa tabi niya. Lalo na oo. May mga taong may masamang intensyon pa rin at nag-uudyok ng lahat ng uri ng pagkakaiba. Tingnan mo, dapat kong sabihin kina George Hill at Tita Stephanie ang nangyari dito kapag lumingon ako. Panipi. Patuloy niyang ibinitin si Tita Stephanie. Sa labi, makikita kung gaano sila kalapit. Nagdilim ang mga mata ni Love-ina, malamig niyang binitawan ang isang pangungusap. Bata, huwag kang matutong maging masyadong high profile, nakakasakit ito ng maraming tao, ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Pakinabang. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkurap si Juana, sarkastikong sinabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Love-ina, tinatakot mo ba ako? Maniwala ka man o hindi? Naniniwala akong sasabihin mo kaagad kay George Hill at Stephanie ang lahat ng ito. Sige lang at sabihin mo. Diretsyong tinanggap ni Love-ina ang sinabi ng kabilang partido, puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Love-ina. Ano ang ginagawa ninyo ng munting Juana? Maaari mo siyang maging ina sa iyong edad. Sa oras na ito, isang mabait na boses ang dumating, at pagkatapos, isang maganda at marangyang ugali pumasok ang babae. Mukha siyang nasa 60s at napaka-homely na damit. Pero kahit walang makeup, kitang-kita niya sa mukha niya kung gaano siya kaganda noong kabataan niya. Anumang alahas. Ngunit sa isang pagkilos at isang tingin lamang, ay maaaring madama ng mga tao ang kanyang marangal na ugali. Ito ang kasalukuyang reyna ng England, si Stephanie, ang biolohikal na ina ni Prince Best. Tama ka, mahal na Stephanie. Napangiti si Love-ina. Ang dati ng maamo na ugali ni Stephanie ay naging mas magiliw sa kanyang pagtanda. At dahil si Juana ay isa sa mga natitirang miyembro ng pamilya ng kanyang ina, mas interesado siya sa batang ito na doted at pinapaboren, ang huli ay likas na mayabang at mayabang. Ngayong taon, halos patagilid siyang naglakad sa Buckingham Palace. Lumapit si Stephanie kay Victoria, iniunat ang kanyang kamay, hinaplos ng bahagya ang buhok ng kausap, at sinabing, narinig ko ang tungkol sa iyo, nag-alala talaga ako Victoria.
Pinuksan ni Victoria ang kanyang mga braso. Marahan niyang niyakap si Stephanie, at saka sinabing, kasalanan ko ang lahat, nag-aalala ka, sa susunod ako na ang bahala sa sarili kong kaligtasan, mahal kong Stephanie. Tumango si Stephanie. By the way, in fact, tanong ko rin naman ang tanong ni Love-ina. Bakit kailangan mong samantalahin ang oras na ito para makarating sa De France Island? Nang marinig ito ni Love-ina ay agad siyang napangiti at sinulyapan si Juana na kanina pa pala provocative. Ngunit ang huli ay huminga lang ng mahina. Hindi pinansin si Love-ina. Sa isang sulyap, diretso siyang sumingit at sinabing, mahal na Stephanie, hindi ka, tulad ni Love-ina, na naghihinala na sinusubukan ni George Hill na patayin si Victoria. Paano? Uto-uto na bata, si George Hill ang higit na nasaktan ang kanyang kapatid na si Victoria, sabi ni Stephanie, isang magiliw na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ito. Pagkarinig nito ay agad nang umuso si Juana kay Love-ina, tapos ang taong iyon ay napakawalang imak. Nang marinig ang mga salitang, pinakasakit ni George Hill si Victoria, isang mahinang lungkot ang sumilay sa mga mata ni Victoria. Nako, kung talagang mahal siya ng kapatid na ito, paano niya kaya makukuha ang pagkakataong ito para mawala siya? Sa tingin ko ay makikita ko si George Hill mamaya. At inaalagaan niya siya sa lahat ng posibleng paraan sa paglipas ng mga taon. Sa kanyang sarili. Ang puso ni Victoria ay parang bote na may 5 lasa na nabaligtad. Maliban sa kakulangan ng tamis, ang iba pang mga lasa ay magkakaugnay. Dear Stephanie, iniisip ko talaga ang performance ng Military Industry Group. Alam mo, kung ang isang malaking listahan ay inilagay sa nakaraan, tiyak na bibigyan ko ito ng pansin. Tulad ng para sa pagpapatakbo nito sa aking sarili. Normal lang sa biyahe. Tumawa si Stephanie. Hindi, Victoria, hindi ka pa naging ganito dati, alam mo, habang pinapaliwanag mo, mas lalo mong itinatago. Nagtago. Medyo napahiya ang ekspresyon ni Victoria. Wala akong dapat itago. Sa oras na ito, sa kanyang puso isang masamang premonition ang bumangon. Tara na. Maupo na tayong lahat. Nanguna si Stephanie at naglakad papunta sa mesa para maupo. At pagkatapos ay sinabing, pabalik na rin si Best galing sa paaralan, at hindi pa dumarating si Sala, kaya hintayin natin sila sandali. Lumapit si Victoria kay Love-ina, na pinakamaganda sa kanya, at ulong, sinagot ko lang ba? Bakit sinabi ni Stephanie na nagtatakip ako? Ito ay halos masyadong sinadya. Umiling si Love-ina, hindi talaga normal, kasi dati, hinahamon mo ang pagpapaliwanag ng kahit ano. Okay, narito ang butas. Umiling si Victoria. Umiling siya, nagpakita siya ng isang mapait na ngiti. Lumalabas na ang pag-uugali na ipinaliwanag niya ay ang tunay na kahinahinalang punto. Sa kasamaang palad, ang kanyang paliwanag ay pansamantalang pagtakpan lamang ang lalaking nanakit sa kanya. Walang ebidensya ngayon, kahit sabihin ni Victoria sa lahat na gustong patayin siya ni George Hill gamit ang loudspeaker, walang maniniwala. Si Stephanie ay mukhang napakabait at mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay may bisyo, at bigla siyang nakakita ng isang bagay na hindi normal mula kay Victoria. At sa oras na ito, sinabi niya, Victoria, maaari kong hulaan kung bakit ka nasa isla ng De France, sa palagay ko, para ka sa isang lalaking nagngangalang Apollo, tama ba? Kabanata 2635. Para sa maharlikang mukha. Napunta ka sa De France para sa isang lalaking nagngangalang Apollo, tama ba? Biglang sinabi ni Stephanie ang mga salitang ito, na nagpatigil sa kapaligiran sa silid. Umiinom ng tubig si Victoria, at medyo naninigas ang mga daliri niyang nakahawak sa kopete nang marinig niya ito. Bakit biglang nasabi ni Stephanie? Naisip ba niya na ang pangunahing dahilan kung bakit siya napadpad sa De France Island ay dahil kay Surui? Sa totoo lang, ang pagiging kasama ni Surui sa De France ay isang ang bahagi ng dahilan. At ang bahagi kay George Hill ay kalahati at kalahati, ngunit kung titingnan ang kahulugan ni Stephanie, halatang may learn about Apollo. Ang pinakamahalagang bagay ay kinuha ni Victoria ang pangalan ng Platinum Warrior at lumahok sa templo ng araw. Ito ay palaging ginagawa ng lihim. At walang nakakaalam tungkol dito maliban sa malapit na George Hill at Alasiland. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng tinatawag na maliwanag na mundo, ang organisasyon ng madilim na mundo ay ganap na hindi mahipo.
At ang templo ng araw ay tiyak na isa sa pinakamakapangyarihang 12 Diyos sa buong madilim na mundo. Si Victoria ay may dugo ng British royal family. Ang makapangyarihang mga pinuno ng Madel. Na puwersa ay malapit na nauugnay, at ang bagay na ito ay malinaw na hindi makatwiran. Kaya't nang sabihin ni Stephanie ang mga salitang, Apollo, ang puso ni Victoria ay nagsimulang lumubog sa ilalim. Siguradong hindi ito ang gusto niyang makita. Dapat mong malaman na kung kumakalat ang ganitong uri ng balita. Sinisiraan ni Victoria ang maharlikang pamilya. Dahil mayroon siyang napaka-high profile na kapatid sa media. Tiyak na hindi mababa ang kasikatan ni Victoria sa UK. Kung makikipag-ugnayan ka sa Temple of the Sun, ang malapit na balita ay ibinulgar ng media. Kaya malamang natuluyan siyang iwanan ng kanyang pamilya upang maiwasan ang hinala. Pagkatapos ng lahat, ito ay royalty. May kasabihan mula pa noong sinaunang panahon, ang pinakamalupit ay ang imperial na pamilya. Alam ni Victoria na kahit na si Stephanie ay talagang isang mapagmahal at matuwid na reyna. Siya rin ay napakabait, ngunit hindi siya sumang-ayon na siya at ang Diyos ng araw na si Apollo ay nagkaroon ng masyadong malapit na relasyon. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng maraming tao sa mundo ng liwanag, ang mga taong lumabas sa lungsod ng kadiliman ay isang grupo ng mga kasuklam-suklam na bastard. Mula sa puntong ito, si Victoria ay walang magawa, ngunit wala siyang magandang paraan. Nang sabihin ni Stephanie ang pangalang, Apollo, kaya lang niya itong labanan at takpan ng tubig. At sa pagkakataong ito, nagkatinginan ng cute na magkapatid na buong araw sa pamimili ng make-up at pamimili ng damit. Sino si Apollo? Sino si Apollo? Tama sila, hindi talaga naiintindihan ng Temple of the Sun, at ang lungsod ng kadiliman sa kalaliman ng Alps ay isa pang eroplano para sa kanila, isang nakakatakot na mundo na hinding-hindi mahipo. Nang makitang tahimik si Victoria, bahagyang ngumiti si Stephanie at nagsabi, Mahal na Victoria, sa palagay ko ay dapat mong maunawaan ang ibig kong sabihin. Bata pa ako, at gusto ko ring maging sukdulan. Yakapin ang pag-ibig, ngunit kailangan mong panatilihing bukas ang iyong mga mata, maunawaan. Yakapin ang pag-ibig. Panatilihing bukas ang iyong mga mata. Halatang binubugbog ni Stephanie si Victoria. Bukod dito, ito ay tumatalo pa sa publiko, kaya ang paalala ay nangangahulugan na ito ay masyadong halata. Sa katunayan, ito ay higit pa sa isang babala kaysa sa isang paalala. Kung hindi, bakit hindi maisara ni Stephanie ang pinto at hayaan silang dalawa na mag-usap ng patago? Kailangan bang nasa harap ng buong pamilya? Kailangang bumalik sa London para sa isang araw ng kabanata sa Victoria. Hindi ibig sabihin na si Stephanie ay isang taong hindi nakikiramay, ngunit dahil sa kanyang puso, ang bagay na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa personal na kaligtasan ni Victoria. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa mukha ng maharlikang pamilya. Ikaw Victoria ay bumalik, ang mga tao ay ligtas na, ngunit ang maharlikang pamilya ay hindi dapat mawala ng mukha. Kung patuloy mong haantong sa mahigpit na lubid sa pagitan ng mundo ng liwanag at ng lungsod ng kadiliman. Ang ganitong iskandalo ay ilantad ng media sa madaling panahon. At sa oras na iyon, ang buong maharlikang pamilya ay malalantad sa whirlpool ng opinyon ng publiko kahit na gusto mong alisin ito, imposible. Bilang reyna, ang pagpapanatili ng maluwalhating imahe ng maharlikang pamilya ay isa sa mahahalagang responsibilidad ni Stephanie, at talagang hindi niya ito hahayaang mangyari. Bagamat mahal na mahal niya si Victoria. At binigyan pa siya ng mga karapatan sa pamamahala ng Royal Military Industry Corporation bilang regalo sa kaarawan. Hindi maaaring maging mayabang si Victoria. Dapat niyang laging tandaan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Oo, kung gusto mong magpatuloy upang magkaroon ng lahat ng ito, pagkatapos ay kailangan mong mawala. Si Stephanie ay isang mabait na elder, ngunit ang isa pa niyang pagkakakilanlan ay ang reyna ng buong England. Ay ang kasalukuyang hari ng maharlikang pamilya. Paanong ang isang babaeng tulad nito ay isang pangkaraniwang tao? Paanong imposibleng maunawaan ang mga galaw ni Victoria? Mahal kong Stephanie. Sa palagay ko ay maaaring hindi mo naiintindihan. Medyo naninigas ang ekspresyon ni Victoria. Ngunit alam niyang hindi niya dapat sundin ang mga salita ni Stephanie sa oras na ito. Kahit na mapasaya niya ang Her Lady Queen, kahit na patuloy siyang magkaroon ng kaluwalhatian at kayamanan, ngunit tiyak na hindi ito ang gusto ni Victoria. Gustong gawin.
Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya, at talagang imposibleng sumalungat sa sarili niyang kagustuhan. Bukod dito, malinaw na walang maliit na hindi pagkakaunawaan si Stephanie kay Tsurugi, ngunit nagkaroon ng malalim na pagkiling. Kung hindi, paano niya babalaan si Victoria sa publiko? Hindi rin tanga si Victoria, naamoy niya ang lagaslas ng ulan sa sinabi ni Stephanie. Matapos marinig ang sinasabi ng palaging mabait at mabait na Reyna, naunawaan ni Victoria na hindi niya kayang takpan ang kanyang relasyon sa Temple of the Sun. At least, alam din ni Stephanie. Kahit na pinibigkas niya ang salitang Apollo sa hapagkainan. Pagamat ang mga maliliit na kapatid na babae na tanging pagkain. Pag-inom at paglilibang araw-araw ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan. Ngunit hanggat sila kung interesado ka, bumalik sa internet at maghanap lamang, at maaari mong hanapin ang kaukulang impormasyon. Kaya, kung ang balitang ito ay alam ng iba sa hapagkainan, maaari itong kumalat. Gayunpaman, walang mga tagalabas sa hapagkainan na ito. Marahil ay naniniwala si Stephanie na ang mga taong ito ay handang panatilihin ang dignidad at reputasyon ng maharlikang pamilya. Kaya naman, sa oras na ito, nahulog si Victoria sa malalim na pagdududa, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng paglipat ni Stephanie, tila medyo naiiba ito sa kanya minsan. Tila ang tanging paliwanag ay ang hindi mapaghihiwalay na pagkakaugnay niya sa madilim na mundo. Nalabis na ikinalungkot ni Stephanie, at napagsapalaran pa ang panganib ng pagtagas ng balita upang balaan ang sarili. Nang mapagtanto ito, naramdaman ni Victoria na tila hindi masyadong magiliw ang mainit ng ngiti ni Stephanie. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kabanata sa harap ng lahat ay siya rin ang pinakamahalagang pagkakakilanlan, ngunit ang Reyna. Bagaman maraming tao ang naiinggit sa buhay ng mga prinsesa at prinsipe. Hindi kailanman madaling ipanganak sa isang pamilya ng mga emperador. Pakiramdam ni Victoria ngayon ay parang naglalakad sa manipis na yelo sa kailaliman. Alam niya na ang susunod na pag-uusap ay napakahalaga sa kanyang hinaharap, at kung hindi siya mag-iingat, maaaring mawala sa kanya ang mga kamag-anak na ito. Gayunpaman, ayon sa matagal ng Code of Conduct ni Victoria, hindi siya makikipagkompromiso at ayaw niyang magkompromiso. Gusto talagang magpaliwanag ni Victoria kay Stephanie. Ipaalam sa kanya na kahit ang puwersa ng madilim na mundo ay kayang tumayo ng tuwid. At kahit ang mga tao sa madilim na mundo ay maaaring maging mapagmahal at matuwid, kahit na ang Diyos ng madilim na mundo ay tiyak na hindi isang malaking demonyo na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, ngunit isang malakas na tao. Gayunpaman, hindi dapat sabihin ni Victoria ang mga salitang ito sa hapagkainan. Kung tutuusin, sa tinatawag na maliwanag na mundo, maraming tao ang nakapag-aral mula pagkabata upang lumayo sa madilim na mundo, at ang madilim na lungsod ay ang lugar ng pagtitipon ng mga dumi sa mundo, ang tanging lugar sa mundo na hindi malantad. Sikat ng araw, sulok ng. Kung magsalita si Victoria para sa madilim na mundo sa mga oras na ito, malamang na malunod siya sa laway ng mga naruroon. Ang mga tinatawag na mga kamag-anak na ito, upang mapanatili ang dignidad ng maharlikang pamilya, ay malamang na tumalikod sa kanya. Sa pag-iisip nito, nadama ni Victoria ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Kung tutuusin, lumaki siya sa ganoong pamilya mula pa noong bata pa siya. Sa tingin niya, ang mga kamag-anak sa pamilya ay napakabait. Mahal na mahal ng lahat ang isa't isa. Ngunit hanggang sa itinuro ni Stephanie ang salitang Apollo, ay napagtanto ni Victoria kung gaano karupok ang baklad ng pamilya. At maaari itong mapunit sa kalooban sa pamamagitan lamang ng isang pangalan. Hindi pagkakaunawaan. Ibig mong sabihin, mali ba ang pagkakaintindi ko sa relasyon niyo ni Apollo? Nakangiti pa rin si Stephanie. I know. You and Apollo are good friends. Baka hindi pa. To the point of love. Pero, sana alam mo na dapat maging maingat ka sa pakikipagkaibigan, lalo na sa status natin, maraming tao ang sadyang lalapit sa atin sa ilalim ng bandila ng kaibigan, naiintindihan mo ba? Ang tono ni Stephanie ay tila maalab at taos-puso, tulad ng isang elder sa isang pamilya na nagsasabi sa nakababatang henerasyon na huwag makipagkaibigan ng walang ingat. Itong tanong? Saglit na nag-alinlangan si Victoria, hindi niya alam kung paano sasagutin ang pangungusap na ito. Sa totoo lang, hindi ito ang sinabi ni Stephanie.
Napakaganda ng relasyon sa pagitan ko at ni Surui, at hindi dahil gusto ng huli na yakapin ang hita ng British royal family. Pagkatapos ng lahat, si Victoria mismo ay may kaunting dugong maharlika, at si Surui, ang biolohikal na anak ni Mr. Su. Pagdating sa pagyakap sa kanyang mga hita, nararamdaman ni Victoria na siya ang yamakap kay Surui. Higit pa rito, ang kanilang pagkakakilala ay walang utilitarian na kahulugan. Noong panahong iyon, si Victoria, na hindi gustong mamuhay ng mapayapang buhay, ay paminsan-minsan ay pumupunta sa madilim na mundo para gumawa ng mga gawain. Hanggang isang araw, nakita niya si Surui na nakikipaglaban para sa mahihina, at naging interesado siya at naging kaibigan niya ito. Hanggang sa naging magkaibigan ang dalawa, nalaman ni Surui ang tunay na pagkatao ni Victoria. Sa makatuwid, ang posibilidad na binanggit ni Stephanie ay hindi umiiral. Gayunpaman, paano ito maipapaliwanag? Kahit na ipaliwanag ito ni Victoria, maniniwala ba si Stephanie?